Good morning mga first timers. Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Mga first timers, mga idol. Yan, second day. Bago ako bumalik na Manila, pupunta tayo ng Bukidnon ngayon mga first timers. Sama pa rin si Biyahe with Ken. Wala tayong ibang gagawin ngayon kundi magbumotor, mag-relax tayo, mag-enjoy tayo sa mga tanawin na pupunta natin. At syempre hindi mawawala yung pinaka main goal sa mga vlogs namin, kundi yung mag-enjoy at mag-explore sa mga adventures na pinupuntahan namin. So samahan niyo kami, babiyahe tayo pupunta Bukidnon. Meron ka ba sasabihin sa kanila? Good morning mga first timers. Hindi ko maisip na after a month, babalik na naman ako dito, pero hindi lang ako mag-isa. 5 kami pupunta dito, 6 kami. Oo, narinig nyo, hindi kami 5, 6. At syempre nagtataka kayo kung sino yung bagong isang mga kasama natin sa squad. Saka na namin sasabihin. Kailangan lang muna namin mag-meet up sa Maynila bago kami pumunta lahat ng Mindanao. Nakaka-excite. Mga first timers, ngayon from Davao to Buda. Pupunta tayo ng Buda ngayon mga first timers. 2 oras mula dito. Sikat na lugar, parang doon mo makikita yung Sea of Clouds kasi pinupuntahan to ng mga motovloggers, ng mga riders, ng mga mismo nagta-travel. So ngayon, dahil first time natin pupunta doon, syempre i-assist pa rin tayo ni Biyahe with Ken, di ba? Habang hindi pa natin tuluyang naiikot yung buong Mindanao. So, ayan, 2 oras mula dito, papunta ng Buda, and then diretso doon, from Buda, diretso na tayo ng Bukidnon. So gusto ko mag-enjoy kayo mga first timers tulad ko. Enjoy lang natin yung journey natin today. Relax lang kayo, akong bahala sa pasyal nyo. Okay? So alam nyo ba first timers, ang sinasabi sa akin ni Ken kahapon, dadaan tayo sa sobrang gandang lugar bago tayo makarating ng Buda. Totoo ba? Alam na this. Relax vlogs to. O diba bro? O siya, tuloy tayo. O, ride safe bro ha. Kung kahapon, yung last episodes natin, puro dagat. Ngayon, puro bundok naman. Yun, puro bundok. At merong ending na swimming to bro. Oo, Sa isang sekretong lugar, hindi po na natin sasabihin. hindi pa natin. Oh, yan. Basta mag-i-enjoy kayo. Biyahe muna tayo mga first timers. Ang kulit ng mga tricycle nila, no? Pag nakatalikod, parang jeep. Tapos pag tagilid, tricycle pala. Tignan nyo. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, Siguro ba yung mga 1 oras na kami nagmumotor mga first timers? Si Ken, ito hinahabol ko eh. Napakabilis magpatakbo ni Ken eh. Sup Ken? Woo! Ang tawag sa ganyang motor, tuk-tuk. Ayan, nag-originate yung mga first timers sa Thailand. Ngayon nandito na rin sa Pilipinas. At alam nyo ba, yung tuk-tuk na yan mga first timers ay ginagamit din dito sa Mindanao pang-angkit ng mga bundok. Dahil sobrang lakas ng makina niyan, promise. Ang lakas-lakas niyan. Umaakit yan ng bundok na punong-puno ng sakay. Kasi dati nung kasama ko si Kulas, si Becoming Filipino, umakit kami sa sobrang taas ng bundok. Tapos may mga nakakasalubong kami na fully loaded ng mga tao, yung tuk-tuk na yan. Kaya bilib ako sa motor na yan kasi sobrang lakas niyan, promise. Ganda ng lugar oh. Grabe oh. Iba pa rin talaga yung mga scenery ng mga bundok dito sa Mindanao. Especially sa Bukidnon. Para ka talaga nasa ibang bansa. Basta woo! Yes, sarap. Hindi pa namin mararating yung sa Bukidnon ngayon yung sobrang ganda ng mga bundok. Kasi ang balak namin, pupunta kami ng cafe sa Bukid later para mabisita namin yung kaibigan namin doon. Nga lang, medyo kapos na ako sa oras kasi tomorrow babalik na ako na Manila. Pero sabi namin ni Ken, nag-usap kami na isama na lang natin sa itinerary natin yan pag bumalik yung lahat dito, yung squad. Gagawa na kami ng itinerary namin ng mga lugar na pupuntahan para at least yung iba ng mga kasama namin sa squad bago rin para sa kanila, di ba? So antayin natin yung pagbabalik namin dito na buo kaming squad. Sarap, lamig, ganda ng view.
Sarap. Ilog. Linis ng mga ilog. Expect nyo na yan na mga ilog dito sa Mindanao malilinis talaga. Mukhang puntang Buda rin si Sir ah. Ang labig na, ang taas na namin. Hindi itong part mga first timers sa ay no, ang taas na namin no. Halos tumatapat na sa mga matataas na bundok. Kaya ang lamig na ng ano, simoy ng hangin. Grabe lamig. Oh my God. Bigla na lang lumamig. Feeling ko malapit na tayo. Grabe, ang ganda. Enjoy lang kayo dyan ha, mga first timers ha. Para siyang bundok na hinati talaga para gawa ng kalsada. Wow. Grabe. Amazing. Alam niyo yung gulong na gamit ni Sir Mark dito sa Aerox mga first timers? Timsan. Timsun. Gawang China pero sobrang kapit. Habang umiinit yung gulong, mas lalong kumakapit. Oh my God, parang nakita ko na to sa panaginip ko. Or baka may dinaanan lang ako na kapareho noon pero parang na-deja vu ako. Grabe. Nasa boundary na tayo? Boundary? Hindi pa. Maya-maya. Malapit na. Ganda bro. Kita dito. Oo bro. Madami tayong nadaanan na ano, di ba? Overlooking. Maganda mga overlooking. Mamaya. Kaya ngayon, wala pa sa kalahati yan. Sige, game surprise me bro. Yes. May coffee doon? Kape? Kape? May dadaanan tayo. Hindi na yung kape. Guante. Si Kwate. Oo. Yung hot chocolate. At chocolate. Okay, Local game. version. Game. Gusto ko yan. Yay. Sige bro. Thank you bro. At dinala mo ako dito. At sa mga first timers, mag-enjoy lang kayo. Magbahala sa inyo mga first timers. Nasa Arakan na tayo. Hindi ko sure kung nasa Bukid na tayo. Sa Cotabato na tayo ngayon. South Cotabato. North Cotabato. North Cotabato. Ano yung pinuntahan namin dati, Nicolas? South? Or North? Hindi North pa rin. Kasi bro, nakikita ko doon kanina. May nakita na ako doon sa signage ng Valencia. Oo. Doon kami pumunta. Oo, doon kayo punta. Malapit na yung dito. Hindi rin. Medyo Malayo pa. rin. Oo. Pero part pa rin to ng North Cotabato. Pero dadaan lang tayo dito. Isang town lang to na maliit. Na may part lang na may dulo ng Cotabato. Kaya dadaan ka, galing ng Davao. Tapos, ano, doon. Cotabato na maliit. Tapos, doon. Oo, parang humps lang pa siya. Parang dulo ganun lang. siya. Okay, galing. Rick! Out na! Okay lang mga first timers kasi huminto lang kami ni Ken kasi parang ito yung sinasabi niya, kinikwento niya sa akin kung saan si Kulas tsaka si Brett nag-overnight dyan sa bahay na yan. Tapos nagsiserve din dyan ng mga hot chocolates like si Kwate. Mamaya siguro magtatanong kami kung magkano ang stay dyan. Pero punta na tayo, diretso muna tayo dun sa ano sa Buddha. Naglamig! Ano to? Anong agila to? Agila sculpture. Mga kaibigan, ito po ang Agila Sculpture, mga kaibigan, na ginawa ni national artist Kublai Bilan. Di ba pag mga pine trees malamig? Oh, Sa malamig lang nabubuhay yung mga pine trees eh. Pag malamig, they feel fine. Kaya tinawag silang fine trees. fine trees. Okay, fine. Okay. Whatever. Welcome to Municipality of Kita Tao. Bukidnon. Oh my God! Tayo sa Bukidnon na tayo! Woo! I'm here again, Bukidnon! Naiiyak ako!
saya ko. Nandito ako sa Bukidnon. Sorry, nagiging emotional naman ako. This is my paradise. This is my paradise. Bukidnon. Whew. Nandito ka dati bro, di ba? Parang manual coffee grinder, kung hindi ako nagkakamali. Coffee grinder. Ang tinatawag nila yung set. Hmm. Pag sinabi mo, pag pumasok ka dito, sabihin mo, umorder ka ng set, alam na yan. Okay. Sikwate, tsaka suman. Tsaka suman. Sagamuti. Sugar. Lalagyan natin to. Tapos yung First timers oh. First time. Sikwate. Tsaka suman. Perfect combination. Suman na may pinipig. Sikwate. First time. Hindi ko alam na nasa Buda na pala tayo. Akala ko yung Buda, spot siya. Yun pala, lugar pala talaga. So from dito, 15 minutes, mararating na natin yung overlooking kung saan pwede na tayo magpalipad ng drone. At least makita na natin yung overview ng lugar na to kung gaano kaganda to. Amo, para saan? School, maniwala ako sa inyo. Hindi, ganito, mag-aral kayo na mabuti, tapos magtrabaho kayo, tapos magkakaroon kayo ng pera. Kasi ang pera, hindi yun hinihingi basta-basta, pinaghihirapan, okay? Lagi yung tatandaan nyo na. Sige, salamat! Ito na tayo. 2.5 hours na pagdadrive. Dito na tayo. Overlooking trip muna tayo mga first timers. Kasi dito, nakikita nyo yung buong lawak ng Bukidnon. Inahagis lang yung GoPro. Ang Bukidnon, parang Switzerland. Gaganda ng mga tanawin. Kaliwat kanan, mga pasalubong, mga anik-anik. Tulungan niyo mga first timers. Kasi kung nasa Baguio tayo, ang mga tao doon ay Igorot. Anong tawag sa mga taga Bukidnon? Yung mga locals na ganito. Tulungan niyo ako. Okay? I-comment niyo po ako anong tawag po sa kanila. Overlooking lang naman talaga dito at may konting lakad-lakad lang. Pero sige, ituturo ko kayo syempre. Kaya tayo pumunta dito is para mag-enjoy kayo sa tanawin at ma-relax yung mga isipan ninyo. Mawala yung mga stress ninyo. Dano? Bukidnon yan mga first timers. At hanggang doon, malayo-malayo, Bukidnon yan. Sobrang laki ng lupain ng Bukidnon mga first timers. As in, alam mo yung word na euphoric? Para ka nakalutang once na nakita mo yung lugar na ganito, parang kang hinihele. Tapos parang nawawala ka sa pag-iisip kasi parang lumulutang ka na. Ganon, yun ang ibig sabihin ng euphoric mga first timers. Madalas ako laging ganon kapag na-amaze ako sa isang lugar tulad ng mga ganito. Sobrang ganda, sobrang kalmado, sobrang relax, sobrang tahimik. Ito ay yung gusto natin palagi, di ba? Sa kabila ng pagiging busy natin lahat at gaano man ka-cruel ang mundong to, gustong gusto natin ganito lagi. Na sana ganito lagi ang buhay natin. Ganito kakalma, ganito kalamig, ganito ka-relaxed. Pero syempre, nasa totoong mundo tayo. Nasa totoong mundo na ginagalawan tayo.
Hindi perfect ang mundo para sa atin, pero pwede tayong gumawa ng paraan para mapuntahan yung mga lugar na kung saan nakakaramdam tayo ng katahimikan, comfort, at kung ano-ano pa. Mga pakiramdam na masarap sa puso't isipan at kaluluwa, mga first timers. Yun ang tanging hangad ko palagi sa araw-araw, at yun din ang tanging wish ko sa inyong lahat, na sana magkaroon tayo ng buhay na payapa palagi, buhay na masaya, buhay na relax lang, na hindi tayo lagi kinakain ng problema natin sa buhay. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko sabihin to. Malakas lang yung pakiramdam ko. Maraming masasaya na tao sa mundo, pero marami din ng tao na nangangailangan ng pagmamahal, nangangailangan ng pag-iintindi. Maraming nasa-stress na tao, maraming problematic na tao. Pero isipin nyo na lang, mga first timers, yung lawak na yan, mga first timers, yung lawak na yan, kapiraso pa lang yan sa ginawa ng Diyos para pakalmahin tayo. Hindi nyo alam kung gaano kalalaki ang pagmamahal sa atin ni God para iparana sa atin yung buhay na gusto natin. Isipin mo yung ganyan kalawak. Diba, ang sarap sa pakiramdam. Katiting pa lang yan sa pagmamahal ni God sa atin. Na nagsasabing, relax ka lang anak, relax ka lang, kalma ka lang. Hindi kita bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Yan ang message sa akin palagi ni God sa araw-araw, kasi tao lang din ako. Marami din ako pinagdadaanan, pero hindi ako susuko kasi naniniwala ako na pag ibibigay ko sa Kanya ang lahat. Kasi may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Wala tayong magagawa doon. No choice tayo, kundi ang isurrender na lang natin talaga sa Kanya at ibigay. At ipaubahay na lang natin sa Kanya na, Lord, bahala ka na, ikaw na bahala. Wala namang masamang sumuko. Isuko mo na yung problema. Pag hindi na natin kaya, surrender na. Bigay na natin sa taas. Kasi hindi naman ibig sabihin na nag-surrender ka, hindi ka malakas. Kundi, tinatanggap mo sa sarili mo na may mas malakas sa'yo na kaya kang panghawakan at ingatan at isave ka sa kinakalagyan mo sa buhay. Aahon at aahon ka, magiging successful ka sa lahat ng aspect ng buhay mo, lahat ng pangarap mo magiging totoo. Magtiwala ka lang at maging positive ka lagi sa buhay mo. Na lahat ng pangarap mo, sasamahan mo na ng sipag at tiwala sa Diyos, lahat yan matutupad. Sana mangibabaw ang pagmamahal, first timers, sa ating lahat. Mahal ko kayong lahat. Maraming salamat sa pagsama dito. Ay, grabe no, masarap sa pakiramdam. I wish you all the happiness in the world, mga first timers. All the love that you deserve. Tuloy-tuloy lang tayo. Magkita ulit tayo sa susunod na vlog. Okay? Life is good, mga first timers. See you tomorrow, mga first timers.